Mga Kabombot Star Nation, kasabay ng ating pagninilay ngayong Semana Santa, binisita natin ang ilan sa mga Jubilee churches dito sa Metro Manila. Narito ating tunghayan ang special report ni Bombo Isa Cotonera. Magbigay pag-asa sa kapwa at hikayatin na maging pag-asa sa iba. Ganyan kung ilarawan ni Father Patrick Gunakaw ang layunin ng San Fernando de Dilao sa tuwing bibisita ang mga tao bilang ito ay isa sa mga pilgrim church ngayong Jubilee Year. Ang San Fernando de Dilao ay matatagpuan sa May Paco, Manila. Ang parokyang ito ang napili ng Archdiocese of Manila bilang Pilgrim Church for Educators ngayong Jubilee Year dahil kasama sa pinamumunuan nito ang Paco Catholic School na tinuturing na pinakamalaki at kilalang Catholic school sa lungsod ng Maynila. Kapag natalaga ang isang parokya bilang Pilgrim Church, inaasahan na magiging sentro ito ng pagbubuklod at hinihikayat ang tao na makiisa sa pilgrimage upang matuklasan muli ang kanilang pananampalataya. Dito sa mga parokyang ito na nakalaan para sa mga tagapagturo ay nagsisimula dapat ang katekesis, pagkakasundo at pagdadasal upang yumabong pa ang pananampalataya. Pili yung San Fernando de Dilao to be the Pilgrim Church for Educators kasi ang pinaka-reason po talaga is for the longest time, ang Paco Catholic School, which is under San Fernando de Dilao Parish, for the longest time was the biggest Catholic school here in Manila. Yun po yung primary reason. Although separate entity na po ngayon ng school, it is still taken into consideration kaya po napili ang San Fernando de Dilao. Ang purpose po nito ay para maging center of gathering ng mga pilgrims. Ang Jubilee Year po kasi, this Jubilee Year, ina-encourage po ang mga tao na mag-pilgrimage. Isa sa mga spiritual exercises are pilgrimages. And pinili po yung mga tests to be the gathering points for renewal, for rediscovering their faith. Bilang Pilgrim Church, tatlong aspeto ang inaasahan na dapat taglayin ng isang parokya. Ang maging mukha ng pag-asa, tagapagbuhay ng pag-asa at pagbibigay ng pag-asa. Para sa San Fernando de Dilao, ang tatlong kinakailangang aspetong ito ay makikita sa pagbisita sa parokya. May itong activities ng pilgrims. Yung una, yung mukha ng pag-asa, yung essentially makikita natin yung mukha ni Kristo sa pagbisita natin sa simbahan. Yung pag-nourish ng pag-asa, ito po yung magaganahan tayo, mabubuhay ulit yung ilaw ng pag-asa sa sarili natin. And yung huli, yung pagbibigay ng pag-asa. Ito po yung parang outreach or charity aspect ng pilgrim churches. Sa unang bahagi ng paglalakbay sa simbahan, marapat na makilala muna ng mga tao sino ba si San Fernando de Dilao at kung paano siyang nagsilbing pag-asa sa kanyang kapwa. Ang pangalawang stasyon niya naman po ay sa kanan po sa bandang harapan sa simbahan, sa harap po ng imahe po ng Our Lady of Candelaria. So una niyo pong gagawin ay dadasalin niyo po yung Jubilee Prayer na makikita nyo rin po sa Jubilee Guide, sa Pilgrim's Guide. At kakanta rin po kayo, or at least dadasalin nyo po ang Salve Regina o Hail Holy Queen. So dito po sa Prayer Wall of Hope, pwede nyo pong isulat sa isang maliit na papel ang inyong prayer intentions and then isisingit nyo po sa mga spaces in between sa Prayer Wall of Hope po. Sa Adoration Chapel naman ng parokya ay ilalaan ang pagdadasal natin sa mga intensyon ng Santo Papa at ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pag-alala sa mga naging guro na nakapagbago ng ating mga buhay. Ng ating simbahan, dahil nga po sabi ko nga po kanina, ang secondary patress po natin is Our Lady of Candelaria. So pupunta po kayo dito at ang unang gagawin nyo po is bibili po kayo ng kandila. 2 kandila po sa ating parish store. Ang unang kandila po ay sisindihan nyo sa ating kandilaan pagkatapos dasalin ng panalangin sa Mahal na Birhen ng Candelaria. At yung pangalawang kandila naman po ay iuungin nyo sa inyo para sa tingin nyo po kailangan din ng ilaw ng pag-asa sa buhay nila. Yung mga kandila po natin na ito ay galing po sa scholarship program po ng Our Lady of Peña Francia. Ito po yung tulong na rin po natin sa scholarship program nila
Ang buong proseso nito ng paglalakbay sa San Fernando de Dilao ay sumasalamin sa pagbibigay pag-asa para sa sarili at kapwa na tema rin ngayong Jubilee Year. Ang parokya ang magsisilbing liwanag sa dilim sa kabila ng ilang mga nangyayari sa mundo. Ang theme namin actually for our Pilgrim Church is Bearers of Light. Ang patrons po kasi natin sa Paco Church is not only San Fernando, but also Our Lady of Candelaria and the Lord of the Holy Sepulchre. So kinuha po talaga natin yung secondary patroness natin, si Our Lady of Candelaria, to be the symbol of hope. Kaya bearers of hope tayo. Ayon din kay Father Patrick, bukod sa pagiging Pilgrim Church ang San Fernando de Dilao, isa rin sa kanilang pinapahalahan ay ang sangkumpisal kung saan ang layunin ay ang pagbabagong buhay pagkatapos mangumpisal. Bilang Pilgrim Church po kasi ng Archdiocese of Manila, ina-encourage po ang availability ng sakramento ng kumpisal. Ito po yung sakramento na pupunta po tayo sa confession box at kakausap po tayo ng pare, sasabihin natin ang kasalanan natin at ina-assure po tayo na pinapatawad na tayo ng Diyos. Pero meron po kasing aspect po ng pagkumpisal na madali po natin makalimutan. Ito po yung pagbabagong buhay. Pag sinabi po natin pagbabagong buhay sa kumpisal, hindi po ito ibig sabihin na pwede tayo magkasala ulit. Ang parati po namin pinapaalala habang kumpisal po sa aming parokya, kailangan kung ikaw kaya mo humingi ng tawad sa Panginoon at pinapatawad ka ng Panginoon, ikaw din matuto ka rin magpatawad. Ang San Fernando de Dilao ay maaaring bisitahin ngayong buong taon at magsilbi itong paglalakbay bilang nagbibigay at nagiging pag-asa sa kapwa. Bukas ito sa publiko at naway pagkatapos ng inyong pagbisita, hindi lamang ang inyong mga digital passports mula sa lakbay pag-asa ang magiging mission accomplished, ngunit pati na rin ang inyong pagbabalik loob sa pananampalataya. Ngayong Semana Santa, sikapin nating maging liwanag sa dilim. Liwanag na magbibigay pag-asa sa iba at liwanag na magiging pag-asa sa kapwa.